Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon at muli po tayo nagsama-sama upang sabay-sabay siyang handogan ng pinakamataas na papuri at pasalamatan po natin ng ating Panginoon sa isang linggo po na tayo kanyang pinagpala at iningatan. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling personal na panalangin po sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for this morning, Panginoon. Salamat, Lord God, sa muli pong paggising sa bawat isa, Panginoon. We thank you, Lord God, for our healthy body, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na binigay mo po sa amin, Panginoon. Thank you for renewing our strength, Lord God. At sa isang linggo, Panginoon, na iningatan mo po kami sa aming trabaho, Lord God, sa aming pagkaaral at saan mang lugar kami nagtungo, Panginoon. Binalot mo po kami ng iyong paggabay at proteksyon. Salamat, Lord God, sa isang linggo po na kayo po ang nagbigay ng aming lahat ng pangangailangan, Panginoon. Higit pa po sa aming dalangin, Lord God, ang iyong binigay sa amin. Higit pa po sa sapat, Panginoon, ang aming naranasan. Salamat, Lord God, sa pag-ibig mo po sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat po ng pagpapala, Panginoon. We thank you, Lord God, sa comfort na aming naranasan sa inyo, Lord God. Sa panahon po na kami ay dumaranas ng mga pagsubok, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang gawain ito, Lord God. Dalangin po namin ang presensya mo, Panginoon. Dalangin po namin ang gabay ng Holy Spirit sa bawat isa, Lord God. Mula po sa worship team, Panginoon, gamitin mo po kami, Lord God, sa iyong kapurihan, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, na madala po ang lahat ng taong nandito sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Lord God, sa magbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Give him the knowledge and the wisdom, Lord God, na kailangan niya, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, to spread your word, Panginoon. Ganon din po, Lord God, sa lahat po ng makikinig ng iyong salita. Dalangin po namin, buksan mo po ang aming mga puso't isipan, Lord. Tulungan mo po kami na maunawaan ng maigi, Panginoon, ang mga salita mo at aral na nais mong iparating sa amin, Panginoon. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na magamit itong lahat sa aming mga pamumuhay, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang protection at gabay mo sa aming gawain, Lord God, mula po sa umpisa hanggang sa huli, Lord God. We commit to you everything, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pagpupurihan at sasambahin, Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 66 verse 1 to 2, Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Ito na po ang ating pagkakataon na umawit po sa ating Panginoon. Kaya po, let's give our best in singing unto our God.
papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo sa pag-awit po sa ating Panginoon na may kagalakan mula po sa ating mga puso. Hallelujah. Mahal kita, kailangan ka ng iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang piling mo ay siyang gabay sa kasakitan. Inarin ka sa gitna ng kadiliman. Kaya aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat,
biyaya ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Awitin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. For He is good at hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Mula noon at ngayon, ang ating Panginoon ay nanatiling mabuti po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsikat. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Tanggapin mo po ang aming mga awiting papuri, Panginoon, na para lamang sa iyo, Lord God. Lord, we honor you and we glorify your name, Panginoon. Ikaw lamang po ang karapat-dapat sa lahat ng kapurihan na ito, Panginoon. Sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Nahandugan ka namin ng mataas na papuri at awit, Panginoon. Ikaw ang tapat, mabuti, at ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapangyarihan at kadakilan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, ang presensya mo, Lord God, sa kalagitnaan namin as we listen to your word, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan po ang pagpapala mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we thank you and we glorify your name, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pinupurit, sinasamba sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ako po ay nagagalak na makabahagi po sa pagsamba niyo po ngayong umaga. Bali, second time ko na pong mag-preach po rito. Ewan ko kung natatandaan pa po ako ng iba. Ako po si Pastor Francis from Landayan, Christ Holiness Church. Pero ako po ay nandoon sa kanila pong outreach sa GMA Cavite. So salamat po sa umaga pong ito. Ang ating pong tatalakayin ngayon, binigay po sa akin ay Understanding the Great Commission. Matatagpuan po natin sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Papasalamat po ako sa pagkakataong binigay niyo po sa akin. Pribilehiyo na maibahagi, Panginoon, ng inyo pong salita sa aking pong mga kapatid sa umaga pong ito, Lord. Ang dalangin po namin, ang pagkilos niyo po, ang pagtuturo niyo po aming mahal na banal na Espiritu. Buksan niyo, Lord, ang aming pong mga puso at selyuhan niyo po, Lord, ang inyong pong mga salita sa aming pong puso, Lord, na gagawin po namin ang inyong pong mandate, Panginoon, sa amin. Salamat po na marami, Lord, sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. So ang ating pong pamagat ngayong umaga ay Understanding the Great Commission. Ito po ay matatagpuan po natin sa Matthew 28, 18 to 20. Sabi po rito, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So ito po ay nangyari nung ang Panginoon po ay muling nabuhay. Kung babasahin niyo po yung verses 1 ng chapter 28, pumunta po ron si Mary at saka si Mary Magdalene at saka yung isa pa pong Mary. Tapos doon ay nagkaroon ng malaking pagyanig. Makita po nila yung libingan ni Jesus ay bukas na. Tapos may angel doon na nagsabi na wala na ang Panginoon at nabuhay siyang maguli. So, pati yung pagkabuhay niya maguli, ginusto po ng kaaway ng Diyos, kung babasahin niyo po rin sa following paragraph, na nung mabalitaan ng mga Pariseo, mga priest, tsaka mga elders, mga scribes, sila po ay nagtipon-tipon, sinabihan po nila yung gwardiya na ikalat na ang bangkay po ni Jesus ay ninakaw ng kanyang mga alagad.
So pati doon ay gustong gawin ng kaaway na hindi nabuhay si Jesus. Pero hindi ho nangyari dahil talaga pong nabuhay ang Panginoon. At sabi po, ang babasahin niyo po yung mga talata ay sa iba't ibang book, lalo na sa sulat ni Apostle Paul, si Jesus po ay nagpakita sa marami pong mga alagad, humigit kumulang sa 500 people. Ipinahayag niya talaga na siya po ay muling nabuhay. At dahil muli siyang nabuhay, siya po yung nag-mandate po sa atin ito. Ang passage po natin ay nagpapakita ng mga mahalagang bagay na may kinalapan sa topic po natin ngayong umaga. Sabi po rito sa verse 19b, pakibalik sa 19b, sabi po rito, gawin ninyo silang mga tagasunod ko. So ang nag-uutos po dito ay ang Panginoong Yesus. Gusto ko kayong tanungin. Si Jesus po yung nag-commission dito, ang gusto kong tanungin sa inyo, who Jesus is. Sino ba si Jesus? Basic naman ang tanong, kahit sino naman masasagot. Sabihin ng mga bata, siyempre siya yung sanggol na ipinanganak sa sabsaban. Kaya nga may Christmas tayo na sineselebrate. Yan po ang isa sa malinaw na katotohanan na si Jesus po ay pinanganak at siya po ay tao. Diyos na nagkatawang tao. Pero bakit kaya halos ng dako ay sineselebrate siya? Hindi lang dito sa Pilipinas. Marami pong dako ay sineselebrate ang Kapaskuhan. Globally. Pero bakit po yung mga anak natin, pagka mga magulang, mga nanay, pinanganak yung anak natin, tayo lang po yung masaya. Tapos kung may mga kapitbahay po tayo, nalaman nila, masaya din sila. O kaya yung mga kapatid na pinanganak ang kapatid nila. Ang masaya lang ay yung pamilya. Pero ang Panginoon po, globally. Kasi po ang Panginoon ay naiiba. Because Jesus is no ordinary child. Ang nakakalungkot lang po, pag Pasko, karamihan, di naman po halos lahat, pero karamihan, hindi na si Jesus ang primary na inaalala ng karamihan. Sa mga bata, siyempre ang iniisip nila yung gifts ni Ninong at ni Ninang, ni ate at ni kuya, ni nanay at ni tatay. Gifts ni friend. Ito sa mga manggagawa, 13-month bonus. Sa iba, syempre bakasyon makapamasyal. Pero sabi nga po ng maraming nababasa po natin, Christ is the season of Christmas. Christ is the season na kung saan nire-remember po natin yung Holy Week. O siya din po yung inaalala natin pag Holy Week. Kasi kakaiba ang kanyang kamatayan. Hindi po basta lamang po namatay, inilibing, siya po ay napako sa krus. At yung pong pagkakapako niya sa krus ay pinakamatinding kaparusahan, pinakamatinding kamatayan sa panahon po ng Roman Empire. Kasuklam-suklam, kamuhi-muhi, at kaawa-awa ang namatay po sa krus. Yun po yung mga kriminal. Kaya nga po nung napako si Jesus, magkabilaan pong kasama niya ay mga kriminal. Sabi nung isa, kung ikaw talaga ang Kristo, bumangon ka, ay iligtas mo yung sarili, isama mo na rin kami. Pero yung isa po ay nanalig sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niyo po yung pananampalataya ron ng isang magnanakaw. Kinilala niya si Jesus na isang hari at na meron siyang kaharian. Sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa aking pong paraiso. Sino nga po ba talaga si Jesus? Sa John 1, chapter 1, verse 1 and 2, at saka sa 14, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Verse 14 po, at nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama.
puspos ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Before His birth, ang Panginoon ay nandoon na. Siya po yung salita na nagkatawang tao. Sabi ron, nang pasimula siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita po ay Diyos, kasama na po ng Diyos Ama. So si Jesus po ay, si John, saan na ako? Prior to His physical birth, Jesus is there. Kasama na siya ng Diyos at siya ay Diyos. He is the eternal God. And in John 3:16, sabi po doon, He was with His Father. John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nandoon na si Jesus at si Jesus po ay Diyos. Meron pong dahilan kung bakit po siya nagkatawang tao. Ang sabi po rito sa dahilan, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang purpose po ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, para ang tao po ay bigyan ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Sino po rito yung hindi ho nagkakasala? O sino rito yung walang kasalanan? Sa isip, salita at sa gawa. Meron po ba magsasabi? Wala. Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi po sa Biblia, Romans 3:10, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayo po, even yung bata na tinuruan ng magulang ng magandang asal mula sa pagiging sanggol hanggang sa lumaki-laki siya. One time nabasag niya yung flower vase na walang nakakakita. Pagdating ng magulang, tinanong yung bata, sinong nakabasag niyan? Sa takot ng bata, sabi niya, hindi siya. Walang nagturo sa bata na magsinungaling. Pero lumalabas po. Hindi ho tayo naging makasalanan dahil tayo po ay nagkasala. Kundi tayo po ay gumagawa ng kasalanan dahil likas na po natin yon. Sa Romans 5:12, sabi po rito, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Dahil po sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Nung nilikha po ng Diyos si Eva at si Adan, originally ay wala pong kasalanan. Kaya lang, dahil gusto ng Diyos na makita ni Eva at ni Adan na sila ay merong free will, hinayaan niyang ma-exercise ang kanyang free will. Hindi sila ginawang robot. Pag sinabi ng Diyos, sambahin mo ako, automatic sasambahin siya, hindi. Isang kalayaan po ang ibinigay sa atin ng Diyos, yung pong free will. Yung free will na yun, itines ng Diyos kung susunod si Adan, kung susunod si Eva. Sinabi niya, malaya, pero doon lamang sa isa. Iyan po ay, kaya binigay po yun ng Panginoon, ay pagpapakita na kay Adan na hindi siya ginawang robot ng Diyos. Malaya siya. Sadly, hindi sila sumunod sa Diyos. Kinain po nila yung bunga na kung saan makikilala ang mabuti at masama. Sabi ng Panginoon, once na kinain niyo yan, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Ang lahat po ng tao sa ngayon, meron daw pong isang genes na nagpapatunay na tayo galing kay Eva at kay Adan. Meaning, hindi ho namatay physically si Eva at si Adan. Ang namatay po doon ay ang relasyon po nila sa Diyos. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, dati kayo ay patay. Ang sinasabihan ni Pablo ay mga mananampalataya, dati kayo ay patay. Ang tinutukoy niya puro na ay spiritually. Pag ang Biblia po ang pag-uusapan, ang kamatayan po, ang meaning ay hindi annihilation. Yung totally wala na. Pag namatay ang tao, wala na. Tigil na siya lahat. Hindi. Ang kamatayan po sa Biblia ay paghihiwalay. Una pong kamatayan, ang ating pong spiritual na relasyon sa Diyos, naputol. At sabi po sa Biblia, Hebrew 9:27, kung di ako nagkakamali, itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos paghuhukom. Ayun naman po yung separation ng kaluluwa sa ating pong katawan. Pag ang kaluluwa po natin ay nasa katawan pa po natin, lahat makakagalaw tayo ng pagiging isang normal na tao. Pero pag namatay na po, ang isang tao, kahit
anong tapik mo sa katawan ng tao, wala na po. Kasi yung kanyang kaluluwa ay humiwalay na po sa kanyang katawan. Pero sabi po sa talata, at pagkatapos ay paghuhukom. So ang huhukuman po doon ay ang kaluluwa. Sa Revelation 21:8, sabi po ron, sa lahat ng mga mamamatay tao, sa lahat ng mga sinungaling, sa lahat ng mga duwag. Ibig sabihin puro ng duwag manampalataya sa ating pong Diyos. Ang bahagi po nila ay sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Bakit ikalawa? Yung unang relationship sa Diyos, naputol. Pero ang Diyos po ay gumawa uli ng paraan para ang tao po ay mapaugnay sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao, sa sanlibutan, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Once na sumampalataya po ang isang tao, muli po siyang mababalik sa Diyos. Yung dati niya pong kalagayan, nire-restore po ng Diyos. Pero kung hindi siya nanampalataya, sabi po ron, ikalawang kamatayan, at yun po ay eternal, forever. Forever na ang kanya pong kaluluwa ay mawawala po sa paningin ng Diyos, sa presence po ng Diyos. John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. So lahat po tayo ay under the wrath of God. Tayo po ay mamamatay, tayo po ay parurusahan. Pero inabot po tayo ng Diyos dahil po sa Kanyang pag-ibig. Si Jesus po ay propesiya mula po sa Old Testament. And then sa New Testament, siya po yung fulfillment ng prophecy. Ang unang prophecy po sa ating pong Panginoon, matatagpuan po natin sa Genesis 3:15. Sabi rito, ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Ang kausap po rito ng Diyos ay ang kaaway ng Diyos. Na siyang dahilan, tinukso si Adan at si Eva na magkasala. So ang parusa po kay sa ahas, yung isang parusa sa kanya, sabi ron, pagmula ngayon gagapang ka at alabok ang iyong kakainin. At ang binhi mo at ang binhi ng babaeng ito ay mag-aaway. Sabi rito, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo. Sabi doon sa ahas, dudurugin ng binhi ng babae yung ulo ng ahas. Siya naman, tutuklawin niya ang sakong niya. Ang tawag po dyan ay proto-evangelium. First proclamation of the gospel. Pagkatapos magkasala ng tao, pinroklama agad ng Diyos ang kanya pong pagliligtas. Kaya lang dumaan ng mahabang panahon bago po ipinanganak ang ating pong Panginoong Hesus. Bruising the head means the serpent's head being struck points to ultimate defeat. In biblical imagery, crushing the head means destroying authority and power. Yung ibig sabihin ng pagdurog, yung authority niya, yung power niya, wala nang halaga. Noong ang Panginoong Hesus po ay napako sa krus, namatay siya, lahat ng sinasabi ng kasulatan, tinupad niya. Yung kasalanan po ay wala nang kapangyarihan sa buhay ng mga taong mananalig po sa Panginoon. Iniba na siya na-regenerate na siya. Kaya nga po sabi doon sa John 3, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ipinanganak na muli siya. Since siya ipinanganak na muli, wala nang kapangyarihan anuman yung mga batas tungkol sa batas na binigay po ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ang sabi kasi ng batas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi po sa batas, kung wala daw pong pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So, namatay si Jesus, yung kanyang dugo ay nabuhos sa ikapagpapatawad po ng ating po mga kasalanan. Kung sino man po ang mananalig, magsisisi sa kanyang mga kasalanan, meron po siyang buhay na walang hanggan. At wala na siya sa kapangyarihan ng kasalanan, wala na siya sa kapangyarihan po ng kaaway. Tayo po ay bagong nilalang. Bruising the heel, the serpent striking the heel suggests harm, but not final destruction. It's painful, yet temporary compared to a head wound. Noong ang Panginoong Jesus po, bago po siya ipagkanulo, siya po ay nasa halamanan ng Eden. Siya po ay nanalangin. Alam niya po yung paghihirap na kanya pong babatahin.
hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, nanalangin siya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap. At sabi po rin sa talata, yung pawis daw po ng Panginoong Yesus ay parang dugo. Ibig sabihin, yung agony niya sa darating na paghihirap na kanya pong mararanasan. Pero sabi niya, not my will, but your will. Sabi niya gano'n. Ito po ay pagpapakita rin ng conflict foretold. The verse sets up an ongoing struggle between the serpent, evil, Satan, and the seed of the woman, which is humanity ultimately fulfilled in Christ. Hanggang ngayon po, ang labanan po ng mabuti at masama ay nagpapatuloy. Ang bansang Israel po na pinili ng Diyos, kung familiar po kayo at nasusubaybayan po ninyo yung nangyayari sa Middle East, especially sa Israel, daming mga nakapaligid sa kanyang Arab nation na sila po ay ginigera. At ang mga gumigera sa kanila, wala pong pakundangan, even sanggol sinusunog. Yung mga bahay sinusunog. Yung mga babae nire-rape. At para patuloy nilang magapi ang Israel, kumukuha silang ng bihag. Nung nakaraang October 7, kinuha nila mahigit 200. Doon po nagpasimula yung gera. At hanggang ngayon, nagpapatuloy po ang gera sa bansang Israel, which is the chosen people, state of the nation. Magpapakita na yung conflict between evil and good ay nararanasan po natin, especially ng bansang Israel. Sabi po sa Isaiah bilang pangako o bilang prophecy, dahil dito, Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ganap po yun, nung si Mary po ay nagbuntis, wala pong lalaking ginamit. Kaya nga, seed of the woman, hindi seed of the man. Pinanganak po, ang ibig sabihin lang po nun, si Jesus po ay pre-reserve ng banal na spirito para siya po ay walang kasalanan. Walang binhi ng kasalanan. Wala pong ginamit na lalaki. Sa Old Testament, parang ang mga Israelita ay mapatawad, kinakailangan po nilang mag-alay ng hayop, malinis na hayop. At pag inalay po nila yon, yung kanila pong kasalanan ay napapatawad na, outwardly. Pero dahil gawa ng kasalanan, alay sila ng alay. Pero dito sabi po sa Biblia, once and for all, sabi ni John, nang makita ni John, si Jesus, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Once and for all, malinis na po tayo. So, pre-reserve po si Jesus upang siya po ay maging malinis. At mula po sa pagiging sanggol hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, Jesus Christ lived a sinless life. Para yung kanyang pag-o-offer ay para sa lahat, karapat-dapat para sa lahat. Sabi po sa Isaiah 53, 5-6, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Sabi sa New Testament, yung fulfillment, naganap ang lahat ng prophecy. Galatians 4:4-5, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Dahil ang tao po ay nagkasala, nagkatawang tao po ang Panginoong Yesus. Yung parusang para sa tao, para sa atin, binarusa sa Kanya, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa Kanya pong kamatayan. Ang sabi po ron, John 1:12, para daw po tayong maging mga anak na ng Diyos. May relasyon na po sa ating Diyos, ang sino mang sa Kanya po ay mananalig. Yung kinanta po natin kanina sa Romans 5:8, makikita po natin doon na sabi po rito, bagamat tayo marumi, bagamat tayo mga kaaway ng Diyos, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. May kakayanan po ba tayo na ibigay ang ating pong buhay sa mga taong umaaway sa atin? Hindi. Pwede sa isang kaibigan, na mabuting kaibigan, pwede natin gawin. Pero sa kaaway po natin. Pero bibihira po yun.
Pero sabi rito sa talata, bagamat tayo kaaway ng Diyos, tayo makasalanan, binigay niya po ang kanyang pong buhay para sa atin. Pagpapakita rin po na napulpil ang prophecy ng Diyos na si Jesus po ay darating. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Sabi po sa 1 John 2:2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Chapter 4, verse 10, In this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Yung pong salitang propitiation o sa mababaw ng salin ay atoning sacrifice. Ang Diyos po ay banal. At ang kasalanan, hindi niya po hahayaan na hindi ho maparusahan. Binabanggit din po yan sa Biblia. God is slow to anger and abounding in love. Yet He will not leave the guilty unpunished. Yung mga guilty, hindi niya ho hahayaan hindi maparusahan. Yung propitiation po, instead na tayo po ang mamatay doon sa krus, namatay si Jesus. Ang sabi po ron, naglubag ang galit ng Diyos sa kasalanan sa mga taong nagkasala. Yung kanyang galit, kasi ang Diyos po ay hindi lang pag-ibig, ang Diyos po ay banal. Marami po nagsasabi, ba't gagawa ang Diyos ng impyerno samantalang siya po ay pag-ibig? Kasi nakapokus lang tayo sa pag-ibig, pero ang Diyos din po ay banal. Pero yung kabanalan ng Diyos at ang kanya pong pag-ibig ay nag-meet nung si Jesus po ay napako sa krus. Ang kasalanan po ay naparusahan si Jesus instead of us. Binigay niya po ang kanya pong kaisa-isang anak, katibayan ng kanya pong pag-ibig. Jesus Himself is the sacrifice that deals fully and finally with our sins. Sabi ko nga po kanina, once and for all. Jesus stands in our place. Siya po ang tumayo doon sa krus para sa ating pong kasalanan. Ang pag-ibig at ang pagiging banal ng Diyos at makatawiran, nag-meet po sa cross. Bakit po ito mahalaga po nating malaman? Kasi siya po yung nag-commission sa atin. Tinapos niya po yung kanyang misyon. Binigay niya po ang kanyang pong buhay. Sabi niya sa krus, it is finished. So yung misyon, marami pong nakakilala sa Diyos. Nakakuha po siya ng 12 alagad, and yet nagkasala po 11. Sabi po rito, doon sa talata, sinabi niya sa kanyang 11 alagad, kinukomisyon niya. At sa John chapter 17, verse 24, kung di ako nagkakamali, ipinanalangin niya yung kanyang mga alagad. Pero sabi niya, ipinapanalangin ko din sila na mananalig sa pamamagitan ng mga alagad. Yun po yung mga sumunod, mga church fathers, sila John Huss, Charles Spurgeon, at kung sino-sino pa na nag-depend ng kanilang pananampalataya hanggang makarating po sa atin. Ipinapanalangin po tayo ng Panginoon. Kasama po tayo sa panalangin ng ating Panginoon. Bakit po ito mahalaga? Hindi natin nakamtan ang kapatawaran sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nung bago-bago pa lang po ang Kristiyano, hindi pa ito malinaw sa akin. So, sinisikap kong maging mabuti sa Panginoon. At sabi po, yung tinatawag na lost salvation, pag nagkasala ka, mawawala yung kaligtasan mo. Hindi po yun totoo. Once na ikaw po ay nanalig sa Panginoon at ikaw po ay pinanahanan ng banal na Espiritu, hindi ka na po mawawalay, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Sabi po sa Biblia, nasa kamay tayo ng Panginoon at nasa kamay tayo ng kamay ng Ama. Sabi ni Jesus. Hindi na po tayo maaagaw. Ligtas na po tayo. Kung tayo po ay nagkakasala, syempre andirito pa rin po tayo. Pero ang buhay po ng Kristiyano ay buhay na palaging dinadala po tayo sa isang taus-pusong pagsisisi. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataong bumangon para makapagputuloy po tayo sa ating pong misyon, sa ating pong kabanalan. You don't earn forgiveness by good works. Kahit na anong buti po natin, kung hindi po tayo napatawad ng Panginoon, kung hindi po tayo nananalig, ando doon pa rin po ang ating pong kasalanan. Kahit, sabi po sa Corinthians, kahit ibigay mo pa ang iyong buhay bilang iyong kabutihan, pero kung wala ang Panginoon, wala pong halaga. Without shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Nanalig po tayo na si Jesus po ay namatay,
nabuhos ang kanyang dugo, pinatawad na po yung ating kasalanan. Hindi natin napapawi ang poot ng Diyos sa pamagitan ng pagsisikap na panrelihiyon. Kung wala kang kaugnayan sa Panginoon, magsimba ka man na magsimba, manalangin ka man na manalangin, hindi ka maliligtas. Pero kagandahan sa Panginoon, kung naalala niyo po yung istorya ni Cornelio, si Cornelio po ay matulungin sa kapwa, siya po ay palaging nananalangin. Nagpakita po ang Panginoon kay Pedro ng mga iba't ibang maruruming hayop. Kasi pag hindi ka Jewish people, ang tawag sa iyo ay Gentiles, marumi ka sa paningin ng mga Jewish people. Ang sabi ron, kumain ka niyan. Yung palang dreams na yun, ipadadala siya kay Cornelio, sa bahay ni Cornelio. At nung dumating siya doon sa bahay ni Cornelio, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Binahagi po yung Ebanghelyo. At nakakilala po si Cornelio at ang kanya pong sambayanan. Ginawa na ni Kristo ang lahat na kinakailangan. Jesus' mission was already done. While He was on the cross, He said, "It is finished." Romans 8:1, kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay po ng buhay. Ephesians 2:8-9, sabi po ron, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast." By grace alone, by faith alone, in Christ alone. Sabi po dito. Pangalawa po, mga nais po nating malaman po mahalagang bagay sa talatang ito. Una po, the one who commissioned us is the one with absolute authority. The one who have absolute authority in heaven and on earth. Verse 18, sabi po sa verse 18, ibinigay na po ang lahat ng authority sa Kanya, sa langit at sa lupa. All authority in heaven and on earth has been given to me. The one who commissioned us declares His universal kingship. Siya na po yung naghahari sa langit at sa lupa. Jesus is claiming the total authority. In heaven, over angels, powers, spiritual realms. On earth, over nations, rulers, history, and creation itself. Siya po yung fulfillment sa Daniel chapter 7, verse 13 to 14, where the Son of Man is given dominion, glory, and kingdom. Prophecy is now fulfilled in Christ. This is not partial authority. It is cosmic, comprehensive, and supreme. Hindi po ito authority galing kay BBM. Sa Middle East po, ang makapangyarihang bansa ay ang Amerika. Kasama po ang Israel at yung iba pa po mga Arab nation. Hindi ka kinomisyon ni Trump, presidente ng Amerika. Hindi ka kinomisyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng State of Israel. Ang nag-commission po sa mga alagad at sa atin ay ating pong Panginoong Hesus na may-ari po ng lahat ng bagay in heaven and on earth. So ano pong ikakatakot natin sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Hesus? This authority is the foundation of the Great Commission. Ito po yung pinakapundasyon ng commission na iniutos po sa atin ng Panginoon. The mission does not rest on the church's power. Hindi yun dahil may kapangyarihan ang church, hindi yun nakasalalay ang komisyong binigay ng Diyos. Hindi dahil magagaling po yung mga disipulo. Kung tayo man ay nag-aral at magagaling tayo, hindi po dahil doon, kundi dahil po sa authority ng ating pong Panginoon. Political approval or cultural openness, hindi po dahil doon, kundi dahil po sa absolute authority ng ating Panginoon. It rests on Christ's authority. We go not as volunteers, but as authorized representative. Sabi po sa Biblia, we are Christ's ambassadors. Namamanhik tayo sa mga tao, dala-dala ang ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesus. Ito rin po ay nagbibigay ng assurance upang it assure us victory.
Hindi victory na madali lang. Meron ding hirap to. It does not mean no opposition o no suffering, no rejection. In fact, lahat po ng mga nanalig at disipulo ng ating Panginoong Hesus, even ang Panginoong Hesus dumaan sa marami po mga struggles. Yung 11 alagad, kung titignan niyo po sa history, yung iba't ibang klase ng kamatayan, meron ding pinako sa krus. Kaya lang hiniling niya na siya ay ipako pabaliktad. Sabi po sa Hebrews 11, yung mga mananampalataya po ron, inilagare, binato, marami po silang mga naranasan. Even yung mga church fathers, pinatay po sila sa panahon po ni Nero. Sa panahon ng mga naghaharing imperyo. The early church, down through the ages, Christians always facing persecution and struggle. Pero sa kabila po ng lahat, nakarating sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo. Nagmula po sa Israel, sa Jerusalem. Sabi po rin sa Acts, humayo kayo from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Nakarating po sa atin ang salita po ng Diyos. Nakarating po sa atin ang Ebanghelyo ng Diyos. Hindi po dahil walang kahirapan, kundi no mission can ultimately fail. Ano na kumbaga, sabi po sa Biblia, positionally tayo po ay holy. Pero inutos sa atin ng Diyos na tayo po ay magpakabanal araw-araw. Holy na tayo. Ito po, victorious na ang iglesia. Triumphant na dahil po sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Gagawin na lamang po natin bawat araw. I-display po natin gagawin po natin yung victory na ando dun na. Gagawin na lamang po natin. Parang tayo po'y banal, pero dapat po tayong mamuhay ng may kabanalan. Ganun po. No enemy can overturn his purpose. Maraming pagkakataon na alam ng kaaway na ipapanganak ang isang sanggol. Maraming pagkakataon na gustong i-annihilate ng kaaway ang mga Jewish people. Kagaya po doon sa Book of Esther. Gusto ni Haman na lipulin ang lahat ng Hudyo, pero hindi po nangyari. Kasi kung nangyari po yun, wala pong Jesus na ipapanganak. Pero lahat ng yon ay hindi yun nangyari dahil ang plano po ng Diyos ay siguradong magmamaterialize. Sabi sa Isaiah, yung maliit daw pong bato, nung mahulog, lumaki ng lumaki. Ayun po si Jesus, yun po yung Ebanghelyo ng Diyos, yun po yung Iglesia, yun po yung Israel. Patuloy po lalaganap at lalaganap. Hanggang dumating po marahil tayo doon sa tinatawag na millennial reign. Kumbaga, ang lahat ng mga Kristiyano na ang maghahari dito. Physically. Yun po yung mangyari sa mga susunod pong panahon. No labor in Christ is wasted. Hindi ho mawalan ng kabuluhan ang lahat po ng ginagawa natin alang-alang kay Kristo. Marahil kung nabubuhay po si Apostol Pablo, ma-amaze po siya sa mabilis na progreso ng Kristyanismo. Imagine, 11 lang naman po sila. Tapos, yung mga alaga, tapos nag-iisa lang po siya sa Gentile nation, hanggang na-convert si Timothy, si Bernabe, si Silas. Pero ngayon, sobrang dami na po natin. Pero kung ikukumpara sa mga taong wala pa hong pagkakilala sa Diyos, kakaunti pa rin po tayo. Pero kung ikukumpara doon sa panahon ng New Testament, marami na po tayo. Maliit na porsyento pa rin tayo kung tayo po'y bibilangin sa buong mundo, maliit na porsyento. Kaya nga, meron po tayong task. Yung commission sa atin ay ipahayag ang ating pong Panginoong Yesus. Pangalawa po, to understand the Great Commission, ito po ay mandate po para sa iglesia. Sabi po sa verse 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Totoo po na kinakailangan po natin mag-ibanghelyo. Pero ang mandate po sa atin dito ay hindi lang mag-preach ng gospel or magbahagi ng buhay ni Kristo, kundi gawin nyo silang mga disipulo. Yun po yung mandate sa atin. Make them disciples to all nations. Pagdidisipulo po. At ito po ay hindi gawain ng isang tao. Gawain po ito ng iglesia. Tayo po ay binigyan ng, tayo po ay isang katawan bilang iglesia, pero may iba't ibang bahagi.
May iba't iba po tayong kaloob na galing po sa banal na Espiritu. At sa pamamagitan po nun, ang bawat isa po sa atin ay magiging matured kung tayo po ay umaakto. Kung tayo po ang ating pong spiritual gifts ay to teach. Pero andun ka lang sa bahay, ayaw magsimba. Ang regalo sa iyo ng Panginoon na spiritual gifts, magturo. So yung dapat matutong mga mananampalataya ay nababalam kasi hindi ka nagsisimba. Dapat ngayon ay sabi sa Hebrew, dapat tagapagturo ka na. Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinuturuan. So dapat lahat po tayo ay available. Gamitin po natin yung ating pong spiritual gifts para po sa paglago po ng iglesia. Pero yun din po ay ginagamit para po yung isang bagong nakakilala sa Panginoon ay maging disipulo po ng ating Panginoong Hesus. At dumating din po yung pagkakataon na siya naman po yung magtuturo sa mga bagong magiging disipulo ng ating pong Panginoong Hesus. The commission was given first to the 11 disciples. Pero lumago po siya ng lumago. Ang sabi nga ng Panginoon, pinanalangin yung mga mananampalataya sa pamamagitan po ng 11. Tayo po, sa Biblia, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 16 to 17, we are the salt of the earth and we are the light of the world. Totoo po na binigay sa atin ng Panginoon na ibahagi po ang gospel. Pero meron po tayong task, hindi lamang para ibahagi. Tayo po ay salt and light of the earth. Yung salt po ay nagpe-preserve, nagbibigay ng lasa, nagpapatagal po ng buhay, ng pagkabulok. Sa pamamagitan po ng ating pong buhay, sila ay nape-preserve. At tayo rin daw po ay ilaw na nagbibigay ng liwanag. Kung makikita po nila ang buhay natin, sabi po, luluwalhati nila ang Diyos sa pamamagitan ng ating pong buhay. Dapat po ang buhay natin ay inaakampanyahan ang gospel po ng Panginoon ay dapat inaakampanyahan ng ating pong buhay. Kumbaga sa musika, may lyrics. Maganda yung lyrics, pero mas maganda kung inaakampanyahan ng mga instrument. Makapangyarihan ang ebanghelyo, ang gospel. Pero dapat inaakampanyahan ng ating pong buhay. Sadly, maraming mga tao na even sa pamilya, hindi madala ang pamilya. Kasi iba yung buhay sa iglesia, sa church, iba yung buhay sa loob ng bahay. Palagi na sa church, pero hindi man lang makapaghugas ng pinggan sa mga kabataan. Hindi man lang makapaghugas ng pinggan. Hindi mautusan ng magulang, laging nasa cellphone, o kaya laging nasa Dota, o kung ano man po yung mga gaming. Dapat ang buhay po natin ay nakikitaan ng buhay na nasa atin po ang Panginoong Hesus. So tayo po dapat ay ganoon. Sa Ephesians, Corinthians, and Book of Romans, ando doon po yung iba't ibang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Meron po doon na kaloob ng pagbibigay, kaloob ng pamamahala, kaloob ng pagbibigay ng encouragement. So kung ginagawa po natin yon, mas mabilis pong lalago ang iglesia. Mas mabilis pong lalago yung mga bagong nakakilala po sa ating pong Panginoong Hesus. Kompleto po rito yung commission ng Diyos. Gawin niyo silang mga disipulo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Water baptism po yun. Pero ang simbolo po nun, ipinapahayag ng tao na yun na siya po ay mananampalataya na ni Kristo. Public testimony po yun. Pinapahayag niya na ako ay na kay Kristo na. Ako ay nananampalataya kay Kristo. At ang sabi po ron, and then, observe all that I have commanded you. So, ito na po yung discipleship, yung pagtuturo sa Kanya, kung paano manalangin, kung paano sumamba, kung paano po mag-aral po, magbasa at mag-aral po ng salita ng Diyos. At sabi po ron, it is continuous growing in Christ until the end of age. Until the end of age, ano na po ito? Yung, kung pag-aaralan po natin yung theological teaching or doctrine, eschatological. Mga mangyayari sa mga hinaharap. Sabi po dito, until the consummation of all things. Lahat ng promises po ng Panginoon, matutupad po yun. Ito po yung sasamahan tayo ng Diyos hanggang dumating na po yung katapusan. Lahat po ay babaguhin niya. Yung pong inaasahan nating buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, makakamit po natin. Pangatlo po,
to understand the Great Commission, pinapaalam po sa atin yung promises po ng Diyos, the promise of Jesus. Sabi po dyan, and behold, I am with you always to the end of the age. And po yung binabanggit po natin kanina. It guarantees Christ's continual presence. Ano man ang kalagayan mo, marami po mga missionary sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga tribe nation. Nakaranas po sila ng mga hirap, pero nakita po nila yung himalaan ng Diyos. Yung isa sa sign po ng puspos ka ng banal na spirito, ito po ay para sa mga hindi mananampalataya. Nag-a-arise po ito pag hindi mananampalataya. Yung makapagsalita ka ng ibang wika, naiintindihan nila yung sinasabi ng tao, naiintindihan nila na ang sinasabi ay tungkol sa Diyos. Kaya gulat na gulat doon sa Acts. Pero sabi po ng mga cessationists, yun daw po ay nung panahon na yun, pero ngayon wala na po yung speaking in tongues. Kasi bakit? Meron siyang reason, valid naman. Kahit saan kang pumuntang lugar, ang Biblia po ay na-translate na. Minsan nga dito sa Pilipinas, iba't iba yung ating pong language, pero na-translate sa ating pong mga language. Even Bicolano, Bisaya, meron na po tayong language po ng Biblia. So, hindi na po kailangan yung pong speaking in tongues. Pero, yun po ay kailangan ng mga hindi mananampalataya. Kasi kung magsasalita ka na hindi natin alam, sabi po sa Corinthians, banyaga ka sa akin. Hindi ko alam sinasabi mo. Pero kung ikaw ay magsasalita at naiintindihan ng kausap, nakikita niya kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano po kabuti ang Diyos, kung gaano po kalawak ang kanyang pag-ibig, siya po ay maliligtas. So ang speaking tongues po ay andiriyan para sa mga hindi po mananampalataya. It guarantees Christ's continual presence. Jesus does not say, I will visit you from time to time. He says, I am with you always. This means His presence is constant. Lagi po natin kasama. Hindi po occasional lamang. His nearness is covenantal. Ibig sabihin po ng covenantal, pangako ng Diyos na hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Covenant niya sa atin yon na tayo po mga tutugon sa commission po ng Diyos sa atin. Not emotional. His promise stands even when we don't even feel Him. Kahit hindi po natin napipil na andyan ang Diyos, nananatili po na ang Diyos ay nandiriyan. Hindi po nakabatay sa ating emotion, yung presence po ng Diyos. So saan ka man pumunta, ibahagi mo ang salita ng Diyos, ano man ang iyong maging kalagayan, kasama po natin ang Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ipoprovide niya po ang lahat po ng ating pangangailangan. Sabi po ron, where God sends you, He provides you. Pag sinugukan ng Diyos, ipoprovide niya ang iyong mga pangangailangan. So kung meron pong tinatawag dito na magmisyon sa ibang lugar, hindi ko kayo pababayaan ng ating pong Panginoon. It answers the fear of the mission. Dahil po sa presence ng Diyos sa Kanya pong pangako, yung takot po natin ay mawawala. The mission is possible because we are not sent alone. Hindi tayo pinadala na tayo lang mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Ang hari, the king who has all authority, walks with his people. Yung mismong hari ng mga hari, na may authority ng lahat, kasama po natin sa lahat po ng ating pong gagawin. At ang kanya pong presensya ang nagsisilbing kung bakit po tayo sumusunod sa Diyos. Obedience flows from presence, not pressure. Hindi dahil nape-pressure tayo, ito yung sabi ni Pastor, dapat ito na yung gawin ko. Hindi tayo nape-pressure, kundi sumusunod tayo dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos at hindi ho tayo pababayaan ng ating Diyos. Ito rin pong pangakong ito, it assures perseverance until the consummation. To the ends of age, points to consummation, the final fulfillment of God's redemptive plan. Jesus promises His presence through persecution. Dumating man yung mga paghihirap sa buhay, andyan siya. Hindi Kanya pababayaan. Patuloy lang po tayong manalig at lumapit po sa Diyos. Ang panalangin po ay napakahalaga. Hindi po magiging kumpleto ang pagkilos ng Diyos kung wala po yung ating panalangin. So mahalaga po yung panalangin. Ano man po yung ating plano, mga gagawin, ating pong ipanalangin. His presence through weakness.
maging mahinaman po tayo, andiyan dyan ang presensya at pag-aalalay po ng Diyos sa atin. His presence until history itself is completed. Hanggang ang istorya po ng ating pong Panginoong Yesus, yung istorya ng kanyang ginawa, yung redemptive plan, yung kanyang mga plano ay mangyayari hanggang sa katapusan ng mundo. It grounds our assurance not on our performance. Sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos, hindi sa pamamagitan po ng ating pong performance. Kasi hindi naman talaga tayo complete. Nagkakasala pa rin po tayo. At minsan kung ang ating pong kakompletuhan ay nakabatay sa ating kakayanan. Hindi po. Kahit magaling ka, kung wala ang presensya ng Diyos, yung iyong ginawa ay wala rin pong kabuluhan. Kasi wala ang kapangyarihan po ng Diyos. Wala po ang presensya niya. Our confidence does not rest on our faithfulness, on our strength, even on our success, but on His unbroken presence. Hindi dahil tapat tayo, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil tagumpay tayo, yun na. Kundi ang success po natin, nakabatay po sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay. The same Jesus who sends us, stay with us. In conclusion, mga kapatid, sabi po dyan, sinulat ko po dito sa aking cellphone, the heart of the commission. Our mission is born from the cross, where God's love and justice met. So, sa pamamagitan po ng Panginoong Yesus, yung mission niya ay tinapos na. Pero yung mission ay pagpapatuloy po natin. Kaya naman gawin ng Diyos yan kasi makapangyarihan siya. Pero binigyan niya po tayo ng task. Binigyan niya tayo ng, shinare niya sa atin, yung ministry na yan. Kasi pag meron siyang joy gusto niya i-share yung joy. Na pag ginawa po natin, sinunod po natin yon, meron din po tayong joy. Jesus finished His task through perfect obedience, ransom for our sins, and a resurrection that guarantees our future. Ito na lang. The reason why Jesus sent to the world by His Father is to save mankind by giving His life as a ransom for us, sinners. God's love and justice met in Christ's death. He became obedient to His Father until His death on the cross. And on the cross, He declared that His mission is finished. His resurrection gives assurance that one day, those who believe in Him will rise again as He is. And now Jesus commissioned us with His all authority to make disciples of all nations. God wanted to save all sinners, and the task was given to us. He can do without us, but He gave us privilege and responsibility in order to share the joy that people repent and believe in Him. Sabi po sa Biblia, once na isang tao ay nagrepent, napakaraming mga anghel ang nagdiriwang po sa langit at gustong maranasan ng Diyos na maranasan po natin yung kagalakan na yun pag mayroong isang tao na nalig, sumampalataya, nagsisi ng kanyang kasalanan, mabibilang po siya sa kaharian ng Diyos. God's message this morning give us understanding about Great Commission. So pinakita po natin, ang daladala po natin ay si Jesus. Pag-ibig at kabanalan ng Diyos, siya po yung daladala natin. At siya mismo na nag-commission, siya po yung nag-alay ng buhay niya para sa atin. How the Father loves us and how holy He is. The punishment intended for us fall on His beloved Son instead. He instructs us to do His command. He gave us assurance that we are under His authority and promised us He will be with us until the consummations of all things. Brothers and sisters, bear in mind that there's no other way. Wala pong ibang daan para ang tao po ay maligtas. It is only in Jesus. Sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lamang po ang danging daan.
na atin pong naranasan at nais po ng Diyos na maranasan po ng iba sa pamamagitan po ng task na ibinigay po sa atin ng Diyos. Tayo po ay hahayo una sa atin pong pamilya, sa atin pong paligid po natin, hanggang doon sa uttermost part of the earth. Ito na po yung mga nagmi-mission sa ibang mga bansa, sa ibang mga lugar. So, ang una pong priority po natin mga kapatid ay ang ating pong pamilya. Tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutang ito. Yung mensahe ko po nung nakaraan sa amin pong church, yung We are the salt of the earth and the light of the world. Ang aking pong title ay Gospel in the Workplace. Ang ating pong field of mission, yung ating pong mga trabaho kung saan nandun po tayo. Whether tayo po ay public servant, whether tayo po ay private employee, tayo po ay, even yung pagiging nanay po natin na wala tayong trabaho pero tayo nag-aalaga sa ating pong pamilya. Paglilingkod din po yan, workplace mo yan. Ano man yung ating pong mga trabaho o saan man po tayo naroon, yan po yung place, field ng ministry po natin. Diyan po tayo pinahayo ng Panginoong Yesus. So kung sa atin pong workplace, iba po yung ating pong buhay, hindi ho tayo nakikitaan ng liwanag. O wala tayong lasa. Hindi tayo, parang ano lang, wala lang. Walang kabuluhan. Nakakalungkot po yun. So para po tayo mag-continuous na maging asin at ilaw ng sanlibutan, manatili po tayo sa ating pong Panginoong Yesus. Sabi ko sa John 15, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung hindi kayo mananatili sa akin, kailanman ay hindi kayo magbubunga. So dapat nandoon tayo sa presensya ng ating Panginoong Yesus. Nakapokus po ang ating puso at isip sa ating pong Panginoong Yesus. Lagi po nating binabasa ang kanya pong salita. Hindi lamang po binabasa. Kasi yung iba, babasahin, nabasa ko na. Nagampang ko na yung tungkulin ko. Nabasa ko na yung Biblia. Hindi yun ang sabi ng Diyos. Sabi po ng Diyos, meditate on it day and night. Pag sinabing meditate, i-reflect mo kung ano yung sinasabi ng Diyos, uunawain mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa talata. Kasi ang Biblia po, meron din po yung level. Yung ibabaw, yung sumunod, hanggang sa malalim. Kung tayo lang po ay magbabasa o makikinig, yung ibabaw lang po ang ating pong natatamasa. Kasi pag nagbasa ka nga po ng Biblia, hindi naman po magbibigay ang Diyos nang hindi natin mababasa, nang hindi natin maunawaan. Pero, yung po nasa ibabaw lang. Ang hinihingi ng Panginoon, mas lumalim pa po tayo na mas lumalim. Mag-ugat po tayo sa salita ng Diyos. Huwag po nating pabayaan yung relasyon natin sa ating pong Panginoong Yesus, kagaya po ng pananalangin. Kung gagawin po natin yung mga bagay na yan, magiging effective tayo na missionary ng Panginoon, saan mang dakop po tayo pupunta. Ano man po yung mission field natin, sa trabaho man, sa paaralan man, sa bahay man, gagamitin po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama. Salamat Lord sapagkat sa pamamagitan ng inyong salita, naunawaan po namin yung Great Commission, Panginoon. Lord, natapos na po ang inyong pong mission. Binigay niyo po ang inyong pong buhay para sa amin. At binigay niyo naman po yung mission para po sa mga taong wala pang pagkakilala sa inyo sa pamamagitan ng paghahayag ng ginawa niyo po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Pagpapahayag na walang ibang daan, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. At hayaan mo, Lord, na sa amin pong pagmimisyon, ano man yung lugar na doon mo kami dadalhin, magamit niyo po kami, Lord, effectively. Magamit niyo po kami, Lord, na ilawang nagliliwanag na kung saan sila na mismo ang lalapit sa amin. Sila na po yung magtatanong kung bakit ganito ang aming pong buhay, Panginoon. Pray, Lord, na kayo po ang patuloy na magpala sa aking po mga kapatid. Hayaan niyo po, Panginoon, sa kanila po mga private devotion, public worship, private worship, mas lalo po silang maging malalim, Panginoon, sa inyo. At alam po namin, kagaya po ng inyo pong salita, victorious na po kami, Panginoon. Kailangan lamang po namin i-realize bawat araw, Panginoon, upang ang victory, Panginoon, ay makita po sa aming pong buhay. Salamat po, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord, patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain, palaguin, patuloy ng kapangyarihan mo. Ang banal niyo pong spirito ang patuloy na maranasan po ng iglesyang ito.
sa mga leaders, sa bawat members po ng church, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyo ang lahat ng kapurihan, sa inyo ang lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Magandang tanghali po, pagpalain po kayo ng Panginoon.